Pagkatapos kumain ni Amanda ay sakto na meron pang kumakatok sa kanyang silid. Kaya agad na rin niya yung binuksan. Pagkabukas ni Amanda ng pinto ay agad bumungad kay Amanda ang mga makeup artist na mag-aayos sa kanya. Kaya dali-dali na rin na nag-asikaso ng kanyang sarili si Amanda para masimulan na rin kaagad ang pag-aayos sa kanya. Ma'am Amanda, napakaganda niyo po. Kahit po yata hindi kayo ayusan ay talagang napakaganda niyo na po talaga. Puri ng makeup artist kay Amanda habang inaayusan siya nito. Salamat, nakangiti na sagot ni Amanda sa kanyang makeup artist. May isa pang kasama ang makeup artist na ito at yun ang nag-aayos ng buhok ni Amanda at kahit ito ay gandang-ganda rin talaga kay Amanda. Nang matapos na ayusan si Amanda, ay agad siyang pinagbihis ng kanyang trahe de boda at tinulungan na lamang din siya ng kanyang mga makeup artist sa pagbibihis. Dahil may kabigatan na rin talagang damit pangkasal ni Amanda na yon. Ang trahe de boda ni Amanda ay pinasadya pa talagang rush pa ito. Dahil maikli lamang ang oras ng paghahanda nilang dalawa sa kanilang kasal. At dahil mayaman parehas ang pamilya nila, ay nagawa nila ng paraan yon at nagbayad na lang talaga sila para matapos kaagad ito. Balak pa sana nila sa ibang bansa magpagawa ng gown kasi baka mas lalo lamang itong mapatagal, kaya dito na lamang din sila nagpagawa sa isang kilalang butik. Ma'am Amanda, mas lalo po kayong gumanda ngayon at talagang bagay na bagay po sa inyong damit pangkasal ninyo. Puring muli ng makeup artist ni Amanda, talagang manghang-mangha siya kay Amanda dahil sa angking kagandahan nito. Ikaw ha, nakakarami ka na ng bola sa akin. Natatawang sagot ni Amanda rito. Naku ma'am, hindi ko po kayo binubola. Totoo po ang sinasabi ko na hindi po ako nahirapang ayusan kayo kasi kahit wala na po kayong makeup ay napakaganda niyo pa rin po talaga. Sagot ng isang makeup artist kay Amanda. Opo ma'am, napakaganda niyo po talaga at para po talaga kayong isang diyosa. Sabat ng isa pang nag-aayos kay Amanda. Agad na napangiti si Amanda sa mga ito bilang sagot niya. Pagkatapos ayusin ang damit pangkasal ni Amanda, ay retouch lamang din ang kanyang makeup at pagkatapos noon ay humarap na si Amanda sa malaking salamin na naroon din sa loob ng kanyang silid at napangiti na lang talaga siya habang tinitignan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Habang nakatitig si Amanda sa salamin na hindi na maalis-alis ang ngiti sa kanyang labi at parang pakiramdam niya, ay nananaginip pa rin siya dahil parang hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal na silang dalawa ni Dimitri. Habang abala si Amanda sa pagtitig sa salamin, ay may biglang kumatok sa pintuan ng silid na yon, kaya kaagad binuksan yun ng nag-makeup kay Amanda. At pagkabukas ng pintuan na yon, ay agad bumungad sa kanilang mga magulang ni Amanda kasama kapatid nitong si Felicity. Pagkapasok nila Beatrice, Liam at Felicity sa loob ng silid kung nasaan si Amanda, ay nagpaalam na rin muna na lalabas na munang mga nag-aayos kay Amanda, kaya silang pamilya na lang ang naiwan sa loob noon. Agad na napatingin si Beatrice kay Amanda at hindi niya maiwasang mapangiti kaagad na nangilid na rin ang kanyang mga luha. Mommy, wag kang iiyak, masasayang ang makeup mo niyan. Agad na sabi ni Amanda sa kanyang ina na mapansin niya na naluluha na ito habang nakatingin sa kanya. Bahagya na natawa si Beatrice dahil sa sinabi na ni Amanda at napatingin na rin siya sa kanya, sina Liam at Felicity. Pasensya ka na anak, hindi ko lang talaga kayang pigilan dahil parang hindi pa rin talaga ako makapaniwalang ikakasal ka na. Parang kailan lang ay karga-karga ka pa namin ng daddy mo at heto ka na ngayon, ay mag-aasawa ka na talaga. Sabi ni Beatrice at hindi niya na talaga napigilan ang kanyang mga luha. Hindi nakapagsalita si Amanda at pigil niya ang kanyang sarili na wag maluha kahit ng totoo ay gusto na talaga niyang maiyak dahil sa sinabi ng kanyang ina. Naku, kayo talagang mag-ina, wag na kayong umiyak dyan. Sige kayo, masisira na yung mga makeup niyo. Magpapapicture pa tayo, sabat ni Liam at saka niya inakbayan ng kanyang asawa. Si mommy po kasi dad, nakanguso na sagot ni Amanda sa kanyang ama. Mom, wag na po kayong umiyak dyan. Narito pa po ako at hindi pa po ako mag-aasawa, sabat ni Felicity. Bigla natigilan si Beatrice dahil sa sinabi ngayon ni Felicity at napasulya pa siya dito at nakita niya na ngingiti-ngiti pa ito sa kanya. Hindi ka pa talaga mag-aasawa, Felicity. Ang bata-bata mo pa kaya tumigil-tigil ka dyan, sabi ni Beatrice kay Felicity. Agad na lumapit si Felicity sa kanyang ina't kagad siyang yumakap dito. Don't worry, mommy. Hindi po ako mag-aasawa para sa inyo, para hindi po kayo malulungkot ng ganyan, sabi ni Felicity sa kanyang ina habang nanatili siyang nakayakap dito.
Habang nakikinig si Amanda sa sinasabi ng kanyang kapatid ay napapailing na lang talaga siya at bahagya pa siyang natawa dito dahil sa mga sinasabi nito. Wala akong sinasabi na huwag kang mag-aasawa anak. Ang sabi ko lang ay bata ka pa at hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Sabi ni Beatrice kay Felicity saka siya gumanti ng yakap dito. Si Mommy, ayaw ko pong mag-asawa. Sa inyo lang po ko ni Daddy. Nakangusong sagot ni Felicity sa kanyang ina. Naku, tumigil na kayong mag-ina dyan, sabat na ni Liam. Basta Felicity, hindi ka pa muna pwedeng magkaroon ng boyfriend ngayon ha? Unahin mo munang pag-aaral mo, baling ni Liam sa kanyang bunsong anak. Yes, Dad. Alam ko po yan. Nakangiti na sagot ni Felicity sa kanyang ama. Hindi ako na-inform na magdadramahan pala kayo sa harapan ko. Natatawa na sabi ni Amanda sa kanyang pamilya. Nagkatingin na sila Beatrice, Liam at Amanda dahil sa sinabi na yun ni Amanda at nagkatawanan na lang talaga sila doon. Oo nga, nandito pala tayo para kay Amanda, sabi ni Liam at saka siya naglakad palapit sa kanyang panganay na anak at saka niya itong matamis na nginitian. Masaya ako para sa iyo anak. Masaya ako na nasa tamang tao ka at alam ko na hindi ka pababayaan ni Dimitri. Basta tandaan mo na nandito lang kami palagi ng mommy mo para sa iyo ha. Mahal na mahal ka namin Amanda. Sabi ni Liam kay Amanda at sa kanya ito niyakap. Todo pigil si Amanda sa kanyang luhang nagbabadya na talagang tumulo dahil sa mga sinabi ng kanyang ama. Alam niya kasi na napakatahimik ng kanyang ama at madalang lamang talaga ito kung magsalita ng mga ganito sa kanila. At ramdam na ramdam din niya kasi ang pagiging sincero nito. Thank you po, Dad. Mahal na mahal ko din po kayo ni Mommy. Sagot ni Amanda sa kanyang ama at saka siya gumanti ng yakap dito. Sali ako dyan. Sabat nga ni Felicity at hindi na ito nakatiis at agad na rin tong lumapit sa kanyang ate Amanda at agad na rin siyang yumakap dito. Mamimiss kita sa bahay ate. Wala na akong kasamang tumunganga sa garden. Sabi ni Felicity habang nakayakap sa ate Amanda niya at hindi na ito napigilang mapaiyak. Huy, ano ka ba? Hindi ako mawawala. Pwede pa rin tayong tumunganga ng sabay. Tatawa-tawa na sagot ni Amanda at agad na siyang kumuha ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata. Simula kasi nung umuwi siya ng bansay talagang mas lalo silang naging malapit ng kanyang kapatid. Kaya siguro talagang mamimiss ni Felicity naroon lamang sa mansyon nilang ate Amanda niya. Uy, sabi niyo walang iyakan. Bakit ngayon kayong nag-iiyakan dyan? Nakataas pang kilay na sabi ni Beatrice at lumapit pa rin siya sa kanyang mag-ama. Oo nga po ma'am, wala pong dapat iyakan pero inumpisahan niyo po kasi. Ginig ang boses na sagot ni Amanda at muli pinunasan niyang gilid ng kanyang mga mata. Dahil sa nagbabadyang pagpatak ng kanyang luha, nagkatawanan sila doon dahil sa sinabi na yun ni Amanda at na sa ganun silang senaryo nang biglang may kumatok sa pinto ng silid na yon. Si Felicity na nagbukas ng pintuan at ang mga photographer palang kumatok na yon dahil kukuhanan sila ng litrato. Pumasok ng mga photographer at inayos na muna nilang lugar kung saan kukuhaan ng larawan si Amanda at pati na rin ang pamilya nito. Pumasok na rin munang mga makeup artist ni Amanda para i-retouch ang kanyang makeup para makapagsimula ng mga ito na kuhanan ng litrato. Maya-may nagsimula ng kuha ng larawan si Amanda at unang muna ay puro solo muna siya at pagkatapos nun ay kasama niya ng kanyang mga magulang at kasunod ay sila ng buong pamilya. Pagkatapos nilang kuhanan ng mga litrato ay sandali pa muna silang nanatili sa silid na yon. Dahil maaga pa at halos sa labas lang din ng hotel ang venue ng kanilang beach wedding. Sa silid ni Dimitri halos hindi rin siya nakatulog na magdamag dahil na rin siguro sa excited na siya para sa kasal nila ni Amanda at dahil na rin siguro sa mamimiss na niya ito talaga. At dahil hindi na siya makatulog pa at umaga na rin ay lumabas na rin muna siya ng kanyang silid para kumain ng agahan. Pagkarating niya sa restaurant ng hotel kung saan nakahain ng breakfast ng mga guest nila ay agad niya nakita ang kanyang pamilya doon. Nang mapansin siya ng Kuya Noah niya ay kinawayan siya nito kaya kaagad na rin na lumapit si Dimitri doon. Kumustang tulog mo? O dapat yata natanong ko ay nakatulog ka ba? Tatawa-tawa pa na tanong ni Noah kay Dimitri na makalapit nito sa kanila. Hindi ako nakatulog kuya. Iiling-iling na sagot ni Dimitri sa kanyang kapatid. Excited ka lang kaya kaganyan. Hayaan mo't pagkatapos ng inyong kasal ay mag-enjoy ka sa bakasyon yung dalawa at doon ka na lang bumawi ng tulog mo. Sagot ni Noah. Pagkatapos kasi ng kasal nila Amanda at Dimitri, babiyahe na kaagad sila papuntang Italy para sa kanilang honeymoon. O siya, kumain ka na muna para makapag-asikaso ka na ng sarili mo. Sabat na ni Angeline sa pag-usap ng kanyang dalawang anak.
Agad na kumuha na muna ng pagkain niya si Dimitri at doon na rin siya naupo kung saan ang kanyang buong pamilya. Dimitri, gusto ko ng maraming pamangkin ha? Biro ni Nina kay Dimitri matapos nilang kumain. Nagulat si Dimitri sa sinabi ng ate Nina niya at maging ang mga kasama nila doon ay natawa na lamang sa mga sinabi ng pamangkin. Don't worry ate, bibigyan kita ng mga pamangkin. Pero sa ngayon ay gusto ko na muna sulitin namin ni Amanda ang aming mga sarili dahil alam ko na iba na kapag may mga anak na kami. Sagot ni Dimitri na makabawi na siya sa kanyang pagkagulat. At saka ate, ikaw na lang munang magbibigay sa amin ng maraming pamangkin. Biro pa ni Dimitri sa ate niya. Tsk, tama na yung dalawa sa akin, kayo na lang magbigay ng maraming pamangkin sa akin. Nakausap pa na sagot ni Nina sa kanyang kapatid. Matapos kasi ng mga anak ni Nina sa kanyang anak na babaeng si Kesha, ay ayaw na niyang magbuntis pang muli dahil nahirapan siya sa panganganak dito. Nagkatawanan silang lahat doon at maging sila Angeline at Denver ay talagang natawa rin sa inasta ni Nina. Mahilig kasi talaga sa bata si Nina kaso'y nadala na lang talaga ito ng mga anak kaya nanghihingi na lamang siya ng pamangkin sa kanyang mga kapatid. Nailing si Kimboy na nasa tabi lamang din ng kanyang asawang si Nina dahil ayaw na talaga nitong magbuntis pa. Tama na nga yung mga kalokohan nyo, ang mabuti pang mag-asikaso na tayo ng mga sarili natin dahil mabilis lang ang oras. Sabat na muli ni Angeline sa kanyang mga anak. Mabuti pa nga mommy, siguradong tagal-tagal na ni Ninang mag-ayos. Baka nga mas matagal pa yung mag-ayos kaysa kay Amanda eh. Biro ni Noah sa kanyang kakambal. Grabe ka sa akin kuya, hindi ako ganon. Maganda na ako kahit wala akong makeup. Baka ikaw ang matagal dyan dahil napakatagal mong maligo. Daig mo pang babae kapag naliligo ka eh, nakataas pang kilay na sabi ni Nina. Nauna nang tumayo sila Angeline at Denver dahil nagsimula ng mag-asara ng kambal nilang anak at baka mas lalo pa silang mapatagal doon. Sige na, tama na yung asaran nyo. May mga asawa at anak na kayo. Ang lakas nyo pa rin talagang mag-asarang dalawa. Naiiling na lang ang sabi ni Angeline. Ma'am, nagbibiro lang po kami ni Nina. Tatawa-tawa na sabi ni Noah at sa kanya nilapitan ng kanyang kakambal na si Nina at sa kanya ito niyakap sa may leeg. Aray ko kuya, inisasabi ni Nina sa kanyang kakambal dahil napakakulit din talaga nito minsan. Agad nang tumakbo si Noah dahil baka gumanti pa sa kanya si Nina at inintay na lamang niyang kanyang mag-ina sa may bukana ng restaurant ngayon. Naiiling na lamang talaga at natatawa sila Angeline at Denver sa kakulitan ng mga anak nila kahit na malalaki na kasi ang mga ito ay madalas pa rin talaga na mag-asara ng mga to. Ano, okay ka lang ba? Tanong ni Angeline kay Dimitri makasabay nila itong maglakad palabas ng restaurant. Bumuntong hininga si Dimitri saka siyang ngumiti sa kanyang ina. Yes mom, okay lang po ako. Medyo kinakabahan excited lamang po talaga ako siguro ngayon. Kaya hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko po ngayon. Pero masayang masaya po talaga ako ngayon. Sagot ni Dimitri sa kanyang ina. Ganyan talaga anak, kaya i-relax mo na lang sarili mo. Alam kong gusto mo na makita si Amanda pero hintayin mo na lang siya mamaya sa kasal ninyo. Sagot ni Angeline sa kanyang anak. Agad na rin dumiretso si Dimitri sa kanyang silid at agad na rin siyang naligo at nag-asikaso ng kanyang sarili. Saktong natapos na magbihis at magayos ng kanyang sarili si Dimitri ay may kumatok sa kanyang silid kaya kaagad niyang binuksan. Hey bro, kamusta? Tanong ni Joseph kay Dimitri. Agad na napangiti si Dimitri na makita niya kanyang kaibigang doktor. Madalang na lang kasi talaga niya itong makita dahil busy siya at busy rin si Joseph sa ospital kung saan to nagtatrabaho. Pero ngayon nandito na ito dahil isa ito sa groomsmen niya. Kumusta bro? Long time no see, sabi ni Dimitri kay Joseph at saka siya nakipag-bro hug. Dito sa kanya ito pinasok sa loob ng kanyang silid. Oo nga eh, ang tagal din nating hindi nakita, sagot ni Joseph habang naglalakad siya papasok na silid ni Dimitri. Congrats sa inyong dalawa ni Amanda, akalain mo siya pa rin talagang nakatadhana para sa'yo. Dagdag pa niya. Agad na napangiti si Dimitri sa kanyang kaibigan at saka siya naupo sa katapat na upuan nito. Salamat bro, excited na ako. Sobrang kinakabang hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko ngayon. Sagot ni Dimitri at saka siya bumuga ng hangin sa kanyang bibig. Bahagyang natawa si Joseph kay Dimitri dahil ngayon niya lang ito nakitang ganito na para bang balisa. Madalas kasi kapag nakikita sila nito ay seryoso palagi mukha nito. Relax ka lang bro. Natatawa pa na sabi ni Joseph at saka siya tumingin sa kanyang suot na relo. Malapit ng oras ng kasal ninyo kaya relax ka lang. Sabi pa niya, bumuntong hininga na lamang si Dimitri para pakalmahin ang kanyang sarili.
Nagkwentuhan pa silang magkaibigan doon at maya-may kumatok muli sa pinto ng silid ni Dimitri at kusa na yung bumukas at ang buong pamilya ni Dimitri ang pumasok doon. Hello po tita, tito, bati ni Joseph sa mga magulang ni Dimitri. Joseph, mabuti at nakarating ka ngayon sa kasal ni Dimitri. Masyado ka na yatang abala sa ospital ngayon at madalang na lang kitang makita. Sabi ni Angeline kay Joseph. Oo po tita, masyado po akong nag-enjoy sa pagiging doktor ko. Kaya halos sa ospital po ako tumira. Natatawa pa na sabi ni Joseph. Pero syempre po tita, hindi po pwedeng hindi ako dumalo sa kasal ni Dimitri. Mahirap na po tita, baka magtampo pa sa akin to, dagdag pa niya. Tss, sabi ni Dimitri at napailing na lang talaga siya sa kanyang kaibigan. Sige po tita, aalis na po muna ako. Sinilip ko lang po talaga si Dimitri dito kung talaga bang mag-aasawa na siya. Biro pa ni Joseph. Sige na, umalis ka na. Misa ka na lang magpakita, nangiinis ka pa. Sabi ni Dimitri kaya natawa na lang si Joseph sa kanyang kaibigan. Umalis na muna si Joseph doon at nagpaalam na rin muna siya sa mga kapatid ni Dimitri bago siya tuluyang lumabas. Pagkaalis ni Joseph ay saktong dumating ng mga photographer na kukuha sa larawan ni Dimitri at pati na rin sa pamilya niya. Saglit pa na nag-setup ang mga photographer na yon sa silid ni Dimitri, tagad na rin nilang sinimula ng photoshoot. Una nilang kinuhanan ng larawan si Dimitri at pagkatapos ay kasamang magulang niya at sumunod ay ang buong pamilya nila kung saan kasama nila sa picture ng mga kapatid ni Dimitri, kasama kani-kanilang mga asawa at anak. Matapos nilang makuha ng mga larawan ay kagad na rin silang naghanda na lumabas na silid na yon. At nauna nang lumabas sa mga kapatid ni Dimitri at ilang saglit pa ay lumabas na rin si Dimitri kasamang mga magulang niya. Dahil malapit ng oras ng kanilang kasal ni Amanda, sa loob ng silid ni Amanda ay naghanda na rin itong lumabas dahil malapit ng oras ng kanilang kasal ni Dimitri at inalalayan na lamang siya ng kanyang mga magulang na makalabas ng silid na yon. Tumulong na rin ang mga makeup artist ni Amanda dahil medyo may kalakihan talagang kanyang gown. Pagkalabas ni Amanda sa naturang hotel ay talagang agaw pansin ang kagandahan niya at talagang napapatingin sa kanyang mga guest na naroon. Samantalang sa lugar kung saan magaganap ang kasal nila Amanda at Dimitri, naghahanda ng mga abay na magmamarcha. Sa gitna't pinapila na sila ng coordinator na naroon para mas maging maayos ang kanilang paglakad. Nang dumating ang taktang oras ng kasal ay malingaw-ngaw ang romantic na tugtog mula sa violin at kasabay nun ay nagsimula na magmarcha ang entourage. Unang-una naglakad ay ang groom kasunod ng kanyang mga magulang. Sinundan to ng mga ninong at ninang at kasunod ay mga groomsmen at bridesmen. Sumunod na rin ang mga flower girl at ring bearer ng mga anak ng kapatid ni Dimitri. At bilang panghuli nagsimula na naglakad sa gitna ang bride na si Amanda. Habang naglalakad siya sa gitna ay ang kanyang mga magulang ay naghihintay sa kanya sa may bandang gitna. At ang lahat ng nandun ay para saksiyan ng pag-isang dibdib nila Dimitri ay napapangiti na lang at hindi rin nila maiwasang mamangha sa kagandahan ni Amanda. Habang naglalakad si Amanda papunta sa kanyang mga magulang, ay napakaganda ng ngiti nito pero sa kaloob-looban nito ay naiiyak na talaga siya ngayon. Gaya na naramdaman niya nitong mga nakarang araw, hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Di kakasan sila ni Dimitri. Nang makarating na si Amanda sa pwesto ng kanyang mga magulang, ay nagawi ang tingin niya sa kanyang groom na napakagwapo at mas lalo pa yata itong naging gwapo sa suot nitong tuxedo. Samantalang habang nakatanaw si Dimitri sa papalapit na si Amanda, ay napakalawak ng kanyang pagkakangiti dito. Lalo pa siyang namangha sa kanyang bride dahil mas lalo yata itong gumanda at naging mas mukhang elegante ito ngayon dahil sa suot nitong wedding gown. Napapuga ng hangin sa kanyang bibig si Dimitri para pakalmahin ang kanyang sarili na malapit na talaga sa kanya si Amanda. Sobrang kinakabahan kasi talaga siya ngayon na excited at parang hindi niya alam kung ano ba talagang nararamdaman niya ngayon, pero isa lang ang nasisiguro niya at yun ay masaya siya ngayon. Nang makalapit na si Amanda sa pwesto ni Dimitri ay hindi maalis-alis ni Dimitri ang pagkakatitig niya kay Amanda, kaya napangiti na lang din talaga si Amanda dito dahil natulala na talaga si Dimitri. Dimitri iho, ayaw mo bang kunin ang kamay ng aking anak? Natatawang biro ni Liam kay Dimitri dahil hindi man lang ito natinag at nakatulala na lamang ito kay Amanda kahit nasa harapan na nila ito. Biglang napabalik sa kanyang wisyo si Dimitri at napapikit-pikit pa siya at napangiti na lamang siya dahil doon. Sorry po, hinging tawad ni Dimitri sa ama ni Amanda. It's okay, iho. Napakaganda kasi talaga ng anak ko. Kaya naintindihan ko na natulala ka na lang talaga sa kanya. Natatawa pa na sabi ni Liam kay Dimitri. Nagulat man sa sinabi ng ama ni Amanda ay napangiti na lang din talaga siya dahil totoo talagang sinabi nito. Inabot na ni Liam ang kamay ni Amanda kay Dimitri at nakangiti rin ito na tinanggap ni Dimitri.
Ingatan mong anak ko ha, magmahalan pa kayo lalong dalawa. Ipagkakatiwala ko na sa'yo, Dimitri. Malaki ang tiwala ko sa iho kaya sana iwag mo kong bibiguin. Sabi ni Liam kay Dimitri. Opo, Dad. Asahan niyo pong iingatan at pakamamahalin ko pong inyong anak. Nakangiti na sagot ni Dimitri sa ama ni Amanda. Huwag mong pababayaan na sasaktan si Amanda, iho ha? Alam mong mahal na mahal namin siya, pero alam ko na hindi mo siya pababayaan. Sabi ni Beatrice kay Dimitri. Yes, Mommy. Asahan niyo po na hindi ko po sasaktan o pababayaan si Amanda dahil mahal na mahal ko po ang inyong anak. Sagot ni Dimitri sa ina ni Amanda. Napangiti na lamang din si Amanda sa kanyang mga magulang at bago siya iwanan nito kay Dimitri, ay humalik na muna siya sa pisngi ng kanyang mga magulang. Na makaalis na doon sa harapan ng mga magulang ni Amanda, ay hinawakan na ni Dimitri ang kamay ni Amanda at inalalayan niya nito na maglakad papunta sa unahan kung saan sila pupesto. At halos hindi maalis-alis ang tingin ni Dimitri kay Amanda dahil kahit na may suot pa itong belo, ay naaninag niya ang kagandahan nito.